Para makaiwas sa siksikan sa Semana Santa, minabuti ng ilang bakasyonisang bumiyahe na ngayong Biyernes. Ginamitan naman ng breathalyzer ang mga driver ng bus para matiyak na wala sa kanilang magmamaneho ng nakainom. Live mula sa Araneta Center Bus Terminal, may report si Dano Tingkung. Dano? Pia, isang linggo pang maaga kung tutuusin ang biyahe ng ilan natin mga nakausap na pasahero na papuntang probinsya para sa Semana Santa. Pero sabi nila, mainam na raw ang maagap kesa mga rag sa inaasahang siksikan. Sunod-sunod ang dating ng mga bus dito sa Pasay Rotonda Terminal. Maya't maya rin ang dating ng mga pasahero ngayon piniling umalis kahit pasasabay sila sa Friday traffic. Ang pamilya Orea kaninang umaga lang lumuwas galing Baguio at ngayon papuntang Tagaytay bago ang last Holy Week pit stop sa Bolinao, Pangasinan. Next week traffic na, tsaka mahirap na sumakay. Ano ba inaasahan ninyo mangyayari next week? Aalis pa kayo Ay, next wala week? na. Pahirapan na sa pagsakay. Tulad ng mga Orea, hindi rin nagbabakasakali ang pamilya ni Maricel. Papunta namang Balanga, Bataan. Ano ho itingin ninyo mangyayari sa inyo? Ay, may stranded kami rito, sigurado. So itong dami ng tao nito, konti pa ba ito sa tingin niyo? Konti pa yan. Konti pa? Oo, marami bago magdumating pa Holy Week, marami pang darating. Di tulad sa ibang terminal, ang bayaran ng ticket dito sa mismo ng pagsakay. Kung panorte kayo halimbawa at wala pa kayong nakukuhang ticket, payo ng ilang dispatcher, ngayon ang pinakamagandang pagkakataong sumakay. Mas maganda ko siguro, medyo maaga, umalis na sila sa, pumunta na sila sa probinsya nila kung magbabakasyon sila para hindi sila abutin. Pwede ko siguro kahit na Martes hanggang Miyerkules. Magkano yung ticket? 456 oh. 450. Magkano siguro 2 weeks ago? Ala naman ng pagbabago. Para masigurong ligtas ang biyahe ng mga bus, kanina nagsimula na mag-ikot ang isang team ng MMDA para magsagawa ng alcohol breath examination sa mga bus driver. Gamit ang mga breathalyzer, isa-isang tinesting ng MMDA ang mga driver na nakaschedule na umalis ngayong araw. Pwede po kayo bumiyahe. Wala namang nagpositibo sa kanila. Noong nakaraang taon, 2 driver ang nahuli ng MMDA na nakainom at di pinayagang bumiyahe. Sana wala nang mahuli para ligtas lahat ng pasahero ng bus na pag-uwi nila. Malong ang biyahe namin, kadalasan na nakaka-encounter kami ng mga accidents. And since regular na kaming umuwi, we would favor na dapat secured yung safety din namin. Once kasing sila, dapat dahil na mag-drive. Pag nakainom. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nag-iikot din daw sa mga estasyon ng bus para mag-inspeksyon. Gusto nilang matiyak na tama ang singil ng bus companies at maayos ang bus units. Sinimula na rin maglabas ng special permits para sa mga karagdagang bus ngayong peak season. Ang Department of Trade and Industry, presyo naman ng bottled water ang sinilip. Kanina nag-ikot sila sa ilang bus terminal sa Pasay para matiyak na walang nananaga sa presyo ng tubig. Dapat daw hindi doble o triple sa suggested retail price ang presyo ng mga bottled water at dapat selyado para tiyak na malinis. Sinimula na rin ngayong araw ang Oplan Metro Alalay para sa Semana Santa ng MMDA. Tututukan daw ng ahensya mga bus terminal, mga paliparan, pantalan at malalaking simbahan sa Metro Manila. Lifted daw muna ang number coding sa April 1, 6 at 9 para sa lahat ng uri ng sasakyan. At Pia, sa mga oras na ito, nandito pa rin tayo sa Araneta Center Bus Station sa Cubao, Quezon City, kung saan ang sitwasyon, yung pagdating ng mga pasahero, pati yung pagdating at alis ng mga bus, halos wala rin pinagbago mula sa ating naabutan kaninang hapon hanggang sa mga oras na ito. Sa paunang tansya ng administrasyon nitong Araneta Center Bus Station, ngayong araw, March 27, nasa humigit kumulang 7,000 yung mga pasahero na umalis o pumunta rito para umalis, pumunta sa kanilang mga probinsya. Mas mataas yan kumpara noon sa 5,000 mga pasahero a few days ago. Inaasahan nila na aakyat ito to 9,000 passengers bukas at medyo aakyat-akyat na yan habang papalapit ang dalawang kritikal na araw ng Semana Santa, ang Monday, Thursday at Good Friday, Pia. So, Dano, yung pinakamalaking bulto ng mga pasahero, inaasahan niya na sa Miyerkules ba? Correct, Pia. Sa pag-check natin dun sa statistics na meron yung administration nitong Araneta Center Bus Station, dito lang muna sa Araneta Center Bus Station,
As of Holy Wednesday, noong 2014, umabot ng 11,314 passengers yung pumunta rito para umalis at maghintay ng kanilang mga sasakyang bus papunta sa kanilang mga probinsya. Yun din yung inaasahang dagsa o yung pinakamarami ng mga pasahero sa ibang mga terminal. Halimbawa dun sa Pasay Rotonda Terminal. Kaya nga yung mga dispatcher na nakausap natin, sinasabi sa atin na kung halimbawa kayo magbabakasyon, gusto nyong umalis at wala pa kayong planong umalis ngayon o bukas, gawin nyo na to habang maaga, huwag nyo nang hintayin na umabot pa kayo ng Holy Wednesday para maiwasan na rin ang siksikan, Pia. At Dano, alam natin na madalas nagbibigay ng mga special permit yung LTFRB para dun sa mga bus na gustong bumiyahe. Eto ba, meron nang nabigay na mga dagdag na permit o meron na rin mga dagdag na unit yung mga kumpanya ng bus? Sa pakikipag-usap natin sa LTFRB, as of yesterday, nagbigay na sila ng 300. Hindi bababa sa 300 na special permits, pero meron pang 200 plus na special permits in process sa mga oras na ito. So, sinasabi nila siguro over the next few days, kasi bukas daw meron pa rin pasok yung LTFRB para magproseso nito mga special permits. Kasi kahit na meron ka ng mga prangkisa, dahil nga dun sa inaasahan na demand o yung pagdagsa ng mga pasahero na gusto o kailangan umalis papunta sa kanilang mga probinsya, hindi kakasya o hindi ma-accommodate ng mga existing na franchise. So, kailangan talaga mag-issue ng special permit. So, sabi sa atin ng LTFRB, on top of the 300 na naibigay na, meron pa mga 200 na special permits na ipoproseso at ipinoproseso sa ngayon, Pia. Maraming salamat, Dano Tingkungko.